Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, meron ako ditong tatlong Ficus Bearings na pinagpipilian ko kung alin yung gagawin ko ngayon. So lahat po sila wild na, kailangan ng iset back. So ito yung isa, yan po. So tingnan ko muna kung alin yung magandang gawin ngayon. So tara mga paps, at tingnan natin itong mga Ficus Bearings ko. Minsan tinatawag din nila itong red balete, tulad ng yung pulang talbos. So ito yung una mga paps na aking Ficus Bearings. Tingnan po ninyo, tinatawag rin nila yung red balete. Ayan po dahil pula yung kanyang talbos. So ito hindi masyadong mapula mga paps dahil medyo mataba siya at magulang na yung mga dahon niya. So wild na po siya. So kailangan ng iset back. So titingnan ko kung alin yung gagawin ko dyan. Yan po ang una. Ito po yung pangalawa. Kung makikita nyo, maraming siyang pulang talbos. Yan, sobrang wild na din. At wala na sa posisyon yung kanyang pagkakatanim sa pot dahil lagi pong natutumba. So yan, sobrang wild na talaga. So tapos yung pangatlo, ito super wild. So ayan, pinag-iisipan ko kung alin. Pwede namang ito muna yung gawin. Setback lang naman to tsaka repot kasi masyadong maliit yung pot na napili ko sa kanya. Yung unang pinagtamnan ko. So gusto ko siya ilipat sa mas malaki. Kaso wala pa ako nakahanap na malaking pot. Bale, setback lang naman ang gagawin dyan mga paps. Tapos siguro kunting wiring kung kailangan ng wire. Yan. So tarating na natin kung alin yung magagawa natin dyan. So mga paps, doon sa tatlong Ficus Bearings na pinakita ko sa inyo, bali yung dalawa kasi kailangan talaga ng repot. So wala akong na-prepare na pot tsaka soil mix mga paps. So bali ito pruning lang, setback at pruning. Medyo madali-dali ito. So ipapakita ko sa inyo mga paps kung paano ko siya i-set back kasi yung mga niya, primary at secondary branches malalaki na rin para ma-restore siya sa kanyang original na shape. So tara mga paps, ilalagay ko muna to doon sa aking pagtatrabahuhan. Mga paps, ito na po yung ating Ficus Bearings. Kung makikita nyo, sobrang na talaga yung pagka-wild. So ang unang gagawin ko rito, setback muna. So umpisahan natin agad mag-setback para makita natin yung structure. So tulad nito, puputulin ko lang muna itong mga sanga niya ng around 1 inch na matitira mga paps. So setback agad, 1 inch lang. So ang kagandahan mga paps sa materialis na to, pagka nag-prune tayo, marami yung binibigay na bagong shoots, maraming backbudding. So ngayon, lahat lang muna setback. So napaka-healthy ng ng specimen. So kung mapapansin nyo mga paps, dito itong part na to buo na siya. Meron na siyang primary, ito yung primary branch, tapos may mga secondary na siya, tapos meron na siyang mga twigs. So kompleto na ang pads nito, ang pad palapad, yan, may twigging na, may primary. So bali yung ibang part ng ng branches, ibang sides na iwan dahil natatakpan na siya, natatakpan na nung nasa ibabaw. So kailangan i-prune talaga to para tumagos yung sunlight dito sa ilalim para makahabol yung nasa ilalim. So dito sa taas, unahin na agad natin. Yan lang mga paps, maraming manok.
So ayan. So itong part na to, kung napapansin nyo itong branch na to dito sa baba, naiwanan na siya dahil nasa ilalim nga. So ito hindi masyadong lumaki at hindi masyadong humaba yung mga twigs nya. So mamaya titingnan natin kung ano yung pwede natin gawin dyan. So ayan mga paps, at na-trim ko na mostly. Mayroon akong iniiwan dito na isang branch, bali tatlo na hindi ko muna binawasan. Ito yung isa, itong maliit, itong isa na to, tapos yung nandito sa ilalim. Titingnan ko kung kailangan ba itong i-reposition, kung kailangan na baguhin yung design tulad nyan. Pagka tinagilid ko ng ganyan, so magiging informal upright siya. So sa tingin ko maganda naman yung magiging itsura kung ganyan. So medyo itataas lang to ng konti, go-wire dito ng konti siguro, or kung ganito naman, so pwede rin ano. Ganyan mangyayari, mayroong cascading dito. Siguro itong previous na apex pwedeng ibababa natin ng konti para hindi na siya apex, no? Ito na yung magiging bagong apex kung sakali, kung gaganyanin, medyo cascading. So kukuha lang ako mga waps ng pagpapatungan para makita natin yung pwesto. So mga paps, nilagyan ko ng bato. Nilagyan ko ng bato dito sa ilalim para maitagilid ng konti yung pat niya. So ganyang pwesto, pwedeng iripat ng ganyan. So ayan, pupunta lang ako sa harap para makita kung maganda ba ang magiging itsura. So sa tingin ko pwede naman. Bali itong part na to, i-bend natin dito sa baba, i-bend ng ganyan, tapos ito na yung magiging apex. Tapos ito namang iba, i-bend ulit dito sa likod, magiging back branch na to. Tapos ganyan, pwede, no? So mga paps, sa pagkakataong ito mga paps, nilagay ko naman dito sa kabilang side yung bato para mabago yung position niya. So yan ang previous na front na napili ko. Ngayon pag nilagay ko rito yung bato, naging ano siya, informal upright. Kaso pag ito yung front, itong branch na to, itong pad na to, nandito mismo sa front. So mas maganda kung ganyan ang magiging itsura niya. So pwede rin ano mga paps, makita nyo ba yung ano dyan, yung forma. Kaso magkakaroon ako ng medyo malaking pagbabago rin dito sa mga position ng branches. Itong nasa likod na to, ilalagay ko talaga siya sa pinakalikod. Ito namang isa, kailangan ko ilagay dito, ganyan. Then ito siguro tatanggalin ko na to, isa na yan. Or kung medyo ganon, wait lang, lagyan natin ulit para makita natin. So ganyan, pwede. Bali nilin ko pa siya ng konti forward. So magwa-wire tayo siguro nito. Yan.
sa tingin ko mga paps, maganda rin yung ganitong pwesto. Sa mga paps, ito po yung napagdesisyonan ko, sa tingin ko ito yung pinakamagandang orientation. Informal upright kaysa doon sa may cascading dito na side. So nilagyan ko muna dito ng bato para maitagilid ng konti yung trunk, yung top, para lumabas yung pagiging tagilid ng trunk. Kaso ang problema ko naman, pag inikot ko siya papunta sa back, wala siya ritong branch kahit isa. So hollow na hollow to. So ang magiging solusyon ko mga paps, ang naisipan kong solusyon, itong branch na to dito sa side, hihilahin ko pa ganon nang mapunta siya dito sa likod para magkaroon ng back branch. Then another one, ito namang isa na to, para magkaroon ng mas may depth dito sa side na to, iikot ko naman siya ganon. At para well distributed yung branches, kasi ito wala talaga siya kahit isa, natakpan na kasi ng mga dahon dito kaya wala nang tumubo. Meron sanang bagong shoots, may bagong buds dito, pero hindi ko alam kung tutuloy yan, hindi natin sigurado. Tapos ito namang isa na to, ang gagawin ko, ipupul ko naman siya dyan. So ang mangyayari, ganyan, itong isa ipupul ko dito. So tingnan muna natin, umpisahan natin dito para malagay ito sa back, para maging back branch siya. So gagamitan ko lang siya ng guy wire, wala ako mga paps na makapal na wire, kaya guy wire lang muna. So hilahin ko muna yan dyan para lumapit, pumunta siya sa back. So flexible naman to mga paps kasi pamilya ng ficus to eh. So flexible naman yan. So heto na po, nalagyan ko ng guy wire itong branch na to. So nailagay ko na siya sa back. Kung titingnan natin dito, meron ng konting depth doon sa na yon, sa likod. So may branch na siya doon sa back, may back branch na. So bali dalawa, merong nanghihila dito sa baba, meron din ditong hila dito para mapunta siya sa back. So susunod, itong isa na to, ilalagay ko ulit dito, i-wire ko siya para dito, para merong mas dito branch, para hindi siya empty. Yan. So pagtingin natin dito sa front, so hindi na po empty dito. So kung sakali man na humaba ito, yan, lalagyan natin doon ng dito sa side na yan. So yan, so meron na po siya doon back branch. So yan po ang ginawa ko, inikot ko itong isa na to para magkaroon ng back branch. So hindi na empty dito sa side na to. So yan yung front. Sa mga paps, pagdating dito, nag-wire nga ako rito para pwesto siya ng mas maayos. Yan, winire ko muna. Hindi ko na pinakita para di masyadong mahaba. O yan. Tapos ito, winire ko na rin ito. Itong part na yan, makikita mo niyo yan. Ito, para ilagay dito sa pwesto na yan kasi masyadong hollow. Tapos itong maliit dito,
tatanggalin natin yan. Ito, wire lagay dito sa kabila para hindi bakante. So yan, kahit pa paano merong naka ano dyan na branch, hindi siya hollow, hindi may depth yung ating material. So ayan, kitang kita na mga paps yung flow ng trunk. So kailangan talaga to ng repotting, pero sa susunod na siguro natin gagawin yung repotting. Then itong isa na to, kailangan ko iusog dito. Kung nakikita nyo po ito mga paps, yan, kung nakikita nyo itong branch na to, ito. Kailangan kong iusog dito. Yan, para mapunuan naman yung nandito sa part na to. So ang gagawin ko dito, hindi na wiring, bali guy wire na lang ulit. Iga-guy wire ko siya dito sa kabila para mahila siya ng ganyan. So iga-guy wire ko na lang ito mga paps. So para mahila ng ganyan. So kailangan talaga distributed yung branches natin para magandang tingnan. So yan ang mga paps. Meron na tayong first branch, second, may back branch, tapos ito na may isa. So itong isa, so kanina ang sabi ko ilalagay ko ito. So itong isa na to mga paps, sabi ko kanina dito ko siya ilalagay. Ngayon merong bakante dito. So dito ko na lang siya naisipan na ilagay. Ganyan. So i-wire ko na lang siya para mapunta rito. So magiging dalawang branch to na maghahati. So i-wire ko na lang. So hindi ko na mga paps ipapakita kung paano ko i-wire para mas mabilis po tayo. So ayan po mga paps at na-wire ko na. Ngayon ilalagay ko muna to sa likod. Ganyan. Tapos ito dito naman sa kabilang side. Then set back. So ayan po mga paps at natapos ko na yung wiring, yung pruning at repositioning po ng branches. Ngayon, kung makikita nyo nakatagilid pa rin yung pot. Yung susunod na sana nito ay repotting, pero dahil sobrang haba na, susunod na sa ibang video na lang din yon. Ngayon yan na po ang itsura nya. So bawasan natin to, final touch. So ayun na po ang itsura nya. So 3-dimensional po, kitang kita yung movement ng trunk at lahat ng sides meron siyang branches. So na-distribute ko ng yung branches niya na hindi nagkakaroon ng hollow na side. So yan na po itsura niya. So yan po ang front. So sa ngayon mga paps, yun lamang po muna. Abangan nyo na lang yung susunod na repotting nito para mailagay na siya. Sana mailagay na siya sa mas magandang pot. So maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo yung ganitong video, huwag po kalimutang mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell. Share nyo na rin mga paps para makarating po doon sa mga nagnanais matutong mag-bonsai na baguhan at beginner na tulad ko. So yun lamang po. Sa muli, magandang buhay at happy bonsai.